We want to take up during this hearing the concerns that are being raised against Pax Silica. We want to hear from our government agencies what are the actions being taken to prevent the fear of the people. We want to know kung pinag-isipan ba talaga itong proyektong ito. I want to give our agencies a chance to clarify their side on this project. They can explain what safeguards are in place and guarantees that Pax Silica will give to prevent any future problems. Kasi itatali ko kayo sa mga pangako na ibibigay niyo sa atin ngayon. And we will keep an eye on this project na masusunod ang lahat ng regulasyon. To be clear, I want economic progress for our country and our people. And the proposal to establish Pax Silica Data Center in the Philippines presents us with tremendous opportunities. The promise of job creation, digital transformation, and a leap towards the future where data powers innovation and growth. Kaya ang hiling ko lang, magkaroon tayo ng comprehensive, multidisciplinary study covering not just the technical and economic aspects, but most importantly, the environmental and social impacts. We must examine its effects on local ecosystems, water and energy consumption, waste management, and how it will affect the lives of the communities surrounding the proposed site. And finally, for decades, the absence of a comprehensive and coherent national land use policy has left our country vulnerable to overlapping claims. Inefficient land allocation and unchecked environmental degradation. Urban sprawl encroaches upon valuable agricultural lands, while vital forests are cleared for haphazard environment. Parang pinapawi tayo. These patterns are not only undermine food security and biodiversity, but also expose communities to greater risk of disaster. Who suffers most from this lack of direction? It is the Filipino people. The farmers fighting for their ancestral lands, the urban poor living in hazardous zones, the indigenous communities displaced from their heritage, and countless families who lose their homes and livelihoods to floods and landslides that could have been prevented with proper planning. The time is to act now. A National Land Use Act will provide a clear framework to balance the needs of development, environmental protection, and social justice. It will empower local governments, promote sustainable investments, and safeguard the rights of the most vulnerable. Most importantly, it will pave the way for a more resilient and equitable Philippines. With this, let us begin. But first, let us hear from my colleagues their opening statements. Let's start with our Senate President, Senator Win Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you very much. Napakasipag niyo ho talaga. No? Dahil 4-day work week lang ho kami mga kasama. So until Thursday lang po yung trabaho namin. But 10 hours a day. No? But dahil nga itong mga pag-uusapan natin ay mahalaga at tinitignan ko ngayong agenda natin, marami ho tayong pag-uusapan ngayon. From the Land Use Act to Pax Silica to some environmental issues sa Pampanga. So first, Mr. Chairman, maraming salamat ho. Nagkaroon ho tayo ng hearing lalo na dito po sa Pax Silica. Matagal ko na hong pinag-aaralan itong initiative na ito. At nakita ko po na marami pong bagay na dapat ho natin pag-usapan at marami rin mga kabutihan na dapat pong lumitaw dito po sa ating pagdinig. Unang-una, nakikita ko na ito ay isang once in a lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho ito. Isa po sa pinakamalaking kabutihan ho nito yung almost 200,000 na direct jobs na
malilikha nitong initiative na ito. During the construction phase, almost mga 800,000 jobs ang pwede pong mabigyan dito po sa lugar na ito. Ang investments malaki rin, almost $70 billion ang investments po dito sa initiative na ito. At sa mga ganitong panahon na napakabagal po ang paglago ng ating ekonomiya, kung meron hong mga mag-i-invest ho sa ating bansa, ay malaking bagay na ho ito, no, para sa ating long-term growth. Pangalawa po, nakita ko ho na ito ay isa sa pinakamalaking, tawag ko nga dito, industry shift sa ating bansa. Ang pinakahuling industry na pumasok ko sa atin ay yung BPO, yung Business Process Outsourcing during the 90s. Pero sa mga research ko at sa mga nababasa ko, pag hindi ho tayo magkakaroon ng industry shift, itong BPO ho, mawa-wipe out to ng artificial intelligence. Marami hong mga trabaho ang mawawala dahil po sa artificial intelligence, lalo na yung tinatawag nating mga entry-level jobs at low-value jobs tulad po ng mga call centers. Kaya kung hindi ho tayo maghahanap ng panibagong industriya, maraming tao po ang mawawalan ng trabaho. Kaya Mr. Chairman, ako personally, sinusuportahan ko itong Pax Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. No? Tulad po ng mga negosyo, pagpapasok ko sa isang negosyo, may mga risk, may mga caveats, may mga conditions. At yun po ay dapat ho nating pag-usapan ngayon. At tama ho kayo, no, na dapat rin bantayan po ng ating komite. Itong mga risk at caveats, unang-una, dapat po itong initiative na ito ay sang-ayon po sa ating mga sang-ayon sa ating saligang batas at sang-ayon po sa ating local laws. Wala pong compromise ho dyan. No, hindi ho natin pwede isalang-alang po ang ating sovereignty o soberenya. No, importante po na ito ay compliant po sa ating saligang batas. Pangalawa, yung mga environmental concerns na naririnig natin. Tubig, isa dyan sa pinakamalaking concern. No? Sa mga data centers, even semiconductor industries, matakaw ho talaga yan sa tubig. No? So importante ho na na-address ho natin yung demands nitong Pax Silica initiative pagdating po sa tubig. Pangatlo, kuryente. No? Hindi na sawang-sawa na ho tayo sa yellow alerts, sa red alerts. Pagpapasok po na isang malaking industriya, importante po na ma-address ho natin yung kakulangan po sa kuryente. Pangalawa, yung displacement po. Pangatlo, yung displacement po ng ating indigenous peoples, mga katutubo ho natin at mga magsasaka ho natin. Hindi ho natin pwedeng payagan na mawalan ng trabaho ang ating mga magsasaka. Hindi ho natin pwedeng payagan na ma-displace o matanggal po sa kanilang lugar ang ating mga katutubo. Importante po na makatarungan po ang ating pagtrato po sa ating mga magsasaka at ating mga katutubo. At lastly po, yung technology transfer. No? Importante po na natututo ho dito tayo. Hindi ho pwedeng papasok lang ang industriya, aalis, wala tayong matututunan. No? Importante na magkaroon po ng malinaw na technology transfer, lalo na sa ating mga kabataan. No? Pinagmamalaki ho natin, meron tayong isa sa pinakabatang populasyon sa buong mundo. Pero kung mangmang naman po yung ating populasyon, wala rin po mangyari. Kaya importante po no, technology transfer na mangyayari. At malapit na ho tayo sa alam niyo, isa sa mga bagay na dapat ho natin ipagmalaki ay ang ating semiconductor industry. Narinig ko dito si Dan La Chica, no? Ninth na tayo, no? Tama ba, Dan? Ninth na tayo sa pinakamalaking exporter ng semiconductor sa buong mundo. Pero low value, no? Mababa po yung value. At nakakita ko itong Pax Silica, from low value, tatalon ho tayo to high value. No? Mas marami ang magiging kita po ng ating bansa at maraming kabutihan ang pwede pong idulot po ng kita na makukuha ho natin dito sa initiative na ito. Kaya meron na tayong base pagdating ho sa semiconductor, pero hindi ho tayo umaakyat doon sa base na yun. So ito yung nakikita kong susi para from low value maging high value at mas marami tayong trabaho na malilikha.
Kaya muli Chairman, maraming salamat po dito sa inyong pagdinig at tamang-tama ho to dahil habang kino-construct, binubuo po itong Paxilica, importante po na ang Senado ay magkaroon po ng oversight at masigurado na itong mga risk, itong mga naririnig ho nating mga hinaing, matugunan ho natin. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senate President Win Gatchalian. And next to give his opening statement is Senator Bam Aquino. Senator Aquino. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat po kami kay Senator Tulfo for doing the hearing at the soonest possible time. Sa totoo lang po, maraming komite ang nais na mag-hearing tungkol sa Paxilica, including our Committee on Trade and Industry. No, so whether we will do this together or separately in the future, rest assured po na magkakaroon po ng mga pagdinig para mas maging malinaw sa taong bayan at sa mga apektadong komunidad kung ano ba talaga ang mga plano, ano ba talaga ang outcome na hinihintay natin sa Paxilica at ano rin yung mga safeguard, no, para sa mga communities na apektado. Alam niyo naman po, taga Tarlac po tayo, yung Kapas ay kapitbahay ng Concepcion, si Mayor Boots po ay inaanak ko sa kanyang kasal. Mahalaga po sa amin na malaman ano ba talaga yung mga plano. So let me begin by talking about transparency, no? Ako po yung isa sa mga nagsusulong. Marami ho kami dito pero isa po ito sa mga pangunahing sinusulong po natin sa Senado, yung full transparency. At nais po nating makita ano ba talaga yung mga plano? Ano ba talagang tipo ng facilities ang bubuuin sa Paxilica? Nung una, may balita na merong data center. Pagkatapos, wala nang data center. We hope that these hearings can be the venue for full transparency. Ano ba talaga yung mga plano, no? Ano ba talaga yung pangailangan pagdating sa kuryente? Ano ba talaga yung pangailangan pagdating sa tubig? Meron ba talagang magsasaka na mawawalan ng lupa? Meron ba talagang IP na mapapaalis sa kanilang ancestral domain? Lahat po na ito mahalagang malaman ng taong bayan. And kanina po, binanggit ko kay Yusek Rodolfo na posibleng nauna yung announcement bago yung specific na details, no? And I hope that this venue can be the venue to discuss the specific details. Binanggit po sa akin ni Mayor Boots kanina ng Kapas na walang naging konsultasyon bago yung announcement. Nauna yung announcement, nagulat na lang po sila na malaking parte ng Kapas ang apektado po dito. So we know that there have been meetings in the last few weeks, pero we hope that the hearings here in the Senate can be the venue for that. No? Pangalawa, nais ko pong sabihin that there has to be a better way forward, no? With our goals towards industrialization, providing more jobs, advanced manufacturing, lahat naman po yan, gaya na nabanggit ni Senate President Sherwin, maganda po yan at yan po yung hangarin natin. But we have to make sure that there's a better way forward when it comes to progress in our country. Nasa ating pong hangarin na mag-modernize, magkaroon ng mas maraming industriya na wala pong maiiwan and worse, wala pong maaantala, no? Sa ating pong kasaysayan, nakita ho natin na kapag walang nagbabantay, posibleng magkaprogreso, meron namang marginalized groups ang patuloy na napapahirapan, no? I'll give an example. Nung panahon po na sinara yung Boracay, no? There was a time sinara po yung Boracay para sa pag-aayos ng mga roads, para sa pag-aayos ng beachfront. We saw that that was a needed reform. But nung ginawa po yan in the previous administration, naging biglaan yung announcement and thousands of our countrymen lost their jobs sa Boracay. At nung nag-hearing po kami doon, o nag-investigate po kami doon, ang sabi nila, Sen, kami pong mga nagtatrabaho sa mga hotel na kumikita ng 25,000-30,000 pesos per month, ngayon po nakapila na po kami sa DSWD para sa ayuda. Para lang po meron kaming makain. Now, tama ba yung mga reformang ginawa sa Boracay? Tama po. Kinailangan po yun. Kinailangan ayusin yung mga daan, ayusin yung beachfront, kinailangan ayusin yung mga water systems nila. Pero could have there been a better way na yung mga taong
nawalan ng trabaho na antala ay posibleng nabigyan ng konting oras para makapaghanap ng ibang trabaho, posibleng nabigyan ng tulong para hindi ho sila umabot sa sitwasyon na nakapila sila para humingi ng pagkain, no? Years later, we look at that time and we say, oh, maganda. Maganda yung reforma dyan, pero nakalimutan natin, libo-libong tao yung nawalan ng trabaho nung panahong yun, libo-libong tao yung naantala. At yun po yung sinasabi ko, there has to be a better way forward in progress, in development. Hindi pwedeng merong naiiwan. Now, pangatlo, yung pinaka-vulnerable and marginalized sa ating bansa, yun po yung magsasaka, yun po yung IP. Ayaw ho natin makita na sa ating pong hangarin magkaroon ng progreso, may mga communities po tayo, may mga kababayan po tayong maiiwan. And that's why may hearing po tayo dito. That's why magagaling po yung mga taong nasa harap natin because we can find a way forward na wala pong maiiwan. Kadalasan po, yung kababayan po natin, naririnig nila mula po sa economic team. We're now a upper middle income country. Gumaganda ang ekonomiya, ang laki ng mga progreso, pero marami sa kababayan po natin, hindi ho yung totoo para sa kanila. Hindi po yan ang Pilipinas na alam po nila. No? Sila po'y maraming hinaharap na paghihirap, sila po'y maraming hinaharap na pagkakaba sa kanilang hanap buhay, sa kanilang kinalalagyan. So ang sinasabi ko lang po, dito po sa ating hangaring i-push or itulak ang progreso sa ating bansa, siguraduhin nating walang maiiwan. At sabi nga po, ang isang bansa, ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan sa sarili nating bansa. So I hope, dear friends, no, and everybody here, lahat po tayo dito naghahanap ng progreso sa ating bansa, sa ating hangaring itulak ang ating industrialization, manufacturing, siguraduhin ho natin na walang maiiwang komunidad at walang maiiwang kababayan po natin. And this hearing, yung Senado bilang ang siyang sandigan at representante ng taong bayan, sabi nga po ni Senator Tulfo, kami po ang magbabantay at yung mga commitment sa araw na ito at sa mga susunod na araw, yan po'y babantayan po natin. Na kapag nag-commit na walang mawawala, yung kalikasan ay mapoprotektahan, we will make sure that that will be upheld and that will be done properly with the powers of the Senate. No? So maraming salamat, Mr. Chairman, at salamat po sa pagdinig na ito. Thank you very much, Senator Bamakino. Now, next to give his opening statement is Senator Kiko Pangilinan. Senator Pangilinan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang umaga sa kanilang lahat. Narito tayo ngayon para talakayin ang ilang mga bagay na napakahalaga at napakamabigat ang posibleng maging epekto sa ating ekonomiya, sa ating bansa. At sa lalawigan ng Pampanga na ating home province. Itong Magalang Steel Plant issue, we thank the chairperson for taking this matter up. Mahalaga ito dahil hindi dapat pinapabayaan ang mga negosyo na nagsasamantala, hindi kinikilala ang mga batas at sinisira ang ating kalikasan. Doon naman sa Land Use Act, nung nakaraang Kongreso, tayo po ang naging principal author ng batas na ito dahil sa ating paniniwala, partikular sa usapin ng agriculture lands. Palaki ng palaki ang ating populasyon, pero paliit ng paliit ang conversion ng agricultural lands dahil sa conversion. Dadating ang araw, wala na tayong agricultural lands na pagtatamnan. Kaya itong National Land Use Act ay napakahalaga. At syempre itong pangatlo, sabi nila malaking oportunidad daw ang Pax Silica at nabanggit nga ng ating Senate President ang ilan sa mga potential opportunities. Isang paraan daw para hindi na tayo manatiling exporter lamang ng raw minerals, magiging bahagi na rin tayo ng pag-unlad sa advanced manufacturing at artificial intelligence o AI.
Sabi rin nila kapag tayo po ay naging mas advanced sa AI technology, yung BPO industry diyan maaring mag-graduate sa usapin ng mga kinakailangang trabaho dito sa nasabing industriya. Lilikha raw ito ng quality jobs. Lalakas daw ang posisyon ng Pilipinas sa mga strategic global supply chain. Sinasang-ayunan ko rin na kung hindi dito dadalhin ang investments sa Pax Silica, tiyak dadalhin sa ibang bansa, kung hindi sa Vietnam, Malaysia, Singapore at iba pa. Magaganda ang oportunidad na isinasabi, mga pangako. Kaya dapat nga busisiin itong mga pangako na ito na hindi mauwi, ika nga, sa pako. Karapatan ng taong bayan na malaman ng malinaw at buo, clear and complete ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Ano ba talaga ang Pax Silica? Ano ang hinihingi nito sa Pilipinas at ano mismo ang mapapala ng sambayanang Pilipino kapalit nito? Right now, I think medyo yung information drive ng gobyerno ay kulang dahil maraming agam-agam ang ating mga kababayan dito. Kinakailangan ng complete and clear na mga sagot. Ano ang pangalawang tanong? Ano ang malinaw na mga pangako pagdating sa tubig, enerhiya, trabaho, local processing ng mga mineral at technology transfer? Tanong, matututo ba tayo o natuto na ba tayo sa karanasan noong 1970s pa lang? Narito na ang Dell Technology at Texas Instruments. Pero anong nangyari sa technology transfer? Hindi nangyari yung technology transfer dahil ano ang sinabi ni Senate President? Low value jobs pa rin. Kahit na dekada na silang naririto. Natuto na ba tayo sa ganong klaseng investment at karanasan? At pangatlo, ano-anong mga pananggang or safeguards ang ilalagay para maprotektahan ang soberenya ng Pilipinas, ang ating likas yaman, ang ating mga magsasaka, mga katutubo at mga karapatan ng mga komunidad? Ito ba, at ang huling katanungan, ay tunay na magandang oportunidad o isang posibleng maging man-made na kalamidad? Wag naman sana. At dahil dito, handa tayong makinig sa ating mga kasamahan sa gobyerno, sa ating mga sektor na apektado, sa ating mga private sector representatives para magkaliwanagan tayo. Sabi ko nga sa bandang huli, ang Pax Silica dapat nakasentro sa tao, bukas at transparent, naaayon sa batas, responsable sa kalikasan, at tunay na kapaki-pakinabang sa mas nakakarami, hindi lamang pagkakakitaan ng iilan. At kung iilan lang ang makikinabang, hindi tayo magdadalawang isip na tutulan ito o kaya ayusin ng husto para talagang ang makikinabang ay ang mas nakakarami at hindi iilan lamang. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Senator Kiko Pangilinan. Next to give her opening statement is Senator Amy Marcos. Senator Marcos. Maraming salamat sa ating mahal na chairman sa mabilis na pagtugon dito sa mga resolusyon. At yun nga,
kahit tunog ng tunog ang ating mga cellphone dahil binabaha pati dito sa labas ng Senado, tayo ay nagmi-meeting at nagtatrabaho. Tama lang po dahil nung Abril, napirmahan na ni Yusek Perry na narito ng DTI yung Pax Silica Declaration. Ngayon, alam natin, talagang maikli rin ang panahon pagkat by November ang plano, mayroon na tayong agreement na kahit papano, meron na tayong pinirmahan na kasunduan. Hindi lamang deklarasyon, kundi kasunduan. November na yon. So kung tutuusin, 2-3 buwan na lang natitira, kailangan tutukan talaga natin to. Ngayon, ako'y naalarma dahil nabigyan ako ng DOJ ng isang kopya nitong tinatawag na Architecture of a Proposed ESG Framework in the Philippines. Ito raw ang framework na gagamitin, ang siyang draft na gagamitin para sa kasunduan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ngayon, didiin ko na tulad sa ating lahat, wala naman tututol sa Pax Silica kung ito ay magbibigay ng karagdagang hanap buhay at kaunlaran para sa ating bansa, hindi lamang doon sa 3 probinsya, kundi sa lahat. Ngunit ako'y abalang-abala sa linalaman nitong sinasabing framework. Unang-una, nais kong tanungin, pero nandito ba yung DOJ? Parang wala. Dahil kasi ito may kinalaman na sa ating soberanya at sa jurisdiction. Andito, very clearly, all kinds of issues na pinoproblema ko, no? Dahil unang-una, hindi ko malaman kung totoo to. At sa pakiwari ko, ito'y galing sa New York o sa ibang bansa. So, kumbaga, dapat nag-draft rin tayo ng sarili natin, ano? At ikalawa, ano na ba ang status nitong framework negotiations? Kasi para sa atin, para sa akin at sa lahat ng pinabasa ko, ito ay tutol sa ating saligang batas at maaring tutol din sa iba't iba pang batas. At pwede sana bigyan kami ng terms and conditions at ang lengguwahe po nito ay talagang banyaga. Constitutional fee simple ownership ng isang bagong dambuhalang korporasyon na nangangalang Landco. May Landco dito sa Pilipinas pero ibang Landco to, 60% daw ay magiging Filipino-owned, 40% ay American joint venture. Nagtataka ako kasi yung lupa hindi naman pala babayaran. Ayan, masamang balita sa mga kapitan at kay Mayor Rodriguez. Dahil eto nga, bakit ganito to? Hindi ba dapat BCDA na lamang o kung sino ang nais magbenta? Pagkalaki-laki ng lupa, 1,619 hectares na hahawakan ng 99 years pero may karugtong na sa pagkatapos nitong 99 years, andun pa rin sila. Hindi daw pwedeng guluhin. At eto nga, hindi ba dapat gobyernong Pilipino na lamang ang humawak niyan? Pagkatapos sa bayaran ng fair market value ang sino mang gusto magbenta. Pagkat ang narinig ko sa mga taga-barangay, pati sa ating mga ita, babayaran lang daw ng 300,000 pesos ang unang 5 hectares. Kung lumampas ng 5 hectares, wala na raw silang budget. Bigay na lang daw nila. Paano naman yun? At eto nga, holy at burial ground ng ating mga katutubo, yung ibang nasasakupan, medyo nakakaabala din yan. At bakit naman tayo magbibigay ng pagkalaki-laking lupa ng libre dito sa joint venture na siya na rin ang mamumuno? Ang nandito sa framework po, ang pakaliwanag, may master tenant na siyang mangangasiwa sa lahat ng sublease and the entry and of companies and the construction of facilities. Ano ba ang nasyonalidad nitong master tenant or JV na to? Pagkatapos noon, meron pang paglilikha ng Pax Silica Court of Commerce in New York. Ang sakop ba nito commercial contracts lamang o talagang isusuko na natin ang batas Pilipino at ang korteng Pilipino sa New York? Parang nakakakaba naman yata to. Ang sabi kasi exempted na daw sila
sa iba't iba pang batas at hindi sasakupin. Ang sabi pa, yung governing or oversight body, itong PAC Silica Court, meron pang 4-member zone joint committee na ang members ay landowner, kung sino man yon, dahil hindi ko naintindihan kung sino yung landowner, yung master tenant, itong JV na to, yung US Department of State, at iisa lang yung Philippine government sa 4 na yan. Ano ba ang kapangyarihan ng mga ito? Pagkatapos nga, palibhasa ito ay hearing ng critical minerals at environment, hindi binabanggit na sakop din ng deklarasyon ng PAC Silica ang processing ng rare earth. Ngayon, ang processing na yan, alam po natin, ay very, very toxic at kung minsan radioactive. Payag ba ang mga taga-Kapas na sila ang i-expose sa kung ano-anong mga minerals na yan? Sa kabila ng pagnanais natin, ng development, ng kaunlaran, ng trabaho, wag po tayo magpadala. Higit sa lahat, ano ang national security implications po nito? Ako ay naniniwala na kailangan malaya ang foreign policy ng Pilipinas, huwag tayong kakampi sa isa o sa kabila. Ituturing ba ito ng China ng expansion of EDCA facilities through civilian development? Ito ang nakaka-nervyos din kasi yung geopolitical risk, andyan na naman tayo sa kalagitnaan ng dalawang dambuhalang kapangyarihan. Marami po ang i-discuss natin, pero unang-una sana mapag-usapan yung constitutionality and legality, pati ang ownership ng lupa, ano ang alternative livelihood ng ating taong bayan, at totoo ba na magpapatayo na ng chip manufacture o habang buhay na ba ang Pilipinas na nasa assembly and testing sa electronics industry? Yun lang po. Sana tignan po ninyo itong framework dahil para sa akin, maraming bahagi ay kaduda-duda. Unahin po natin ang Pilipino. Thank you very much, Senator Amy Marcos. Next to give his opening statement is Senator Erwin Tulfo through online. Senator Erwin. By the way, Senator Rafi, I'm happy to share a copy of the said architecture para mapag-aralan rin ng bawat membro ng Senado. Salamat. Yes, thank you. Thank you, Senator Amy. So, okay. And now let's hear the BOI and BCDA to give their presentation. Let's start with the Bureau of Investment. Nandito ba yung Bureau of Investment? Ako po. Okay, kung pwede, wag naman isang oras. Hindi po, 10 minutes lang po, Senator. 10 minutes, go ahead, please. First, Yusek Seferino S. Rodolfo. And what is your position sa BOI, sir? I'm the managing head, honorable senator of the Board of Investments. The floor is all yours, Yusek Rodolfo. Sir. Thank you po, honorable Senator Rafi. Okay. For the declaration. We prepared a 10-minute presentation so that we can give a good background of the PAC Silica. And then as an introduction to the project ko na gagawin doon sa Clark. Pero unahin lang ho muna natin yung sa PAC Silica. Una-una nagpapasalamat tayo sa ating mga buting senador para sa opportunity, as you mentioned, Chairperson, Honorable Chairperson, for the government to clarify the project and the concerns raised. We are also very thankful for all of the comments, both negative, positive, all of the insight statements about PAC Silica and the AI Hub project, because we truly believe that all of this conversation only serves to really strengthen the national conversation on the PAC Silica and its possibility and its potential to transform the Philippine economy. As has been echoed by by all of the honorable senators, lahat naman po, I believe, naniniwala do sa pangangailangan natin to really generate jobs, induce industrial upgrading. Pero kailangan ho natin talagang tignan yung mga issues na sinasabi, because if done correctly, the PAC Silica and the projects that are associated to the PAC Silica
can really be transformative for the Philippines. And generational nga ho yung opportunity na to, if done correctly. That is why we welcome all of the comments and this opportunity to also clarify. Next slide. Unang-una ho, banggitin lang po natin na lahat ko ng mga dokumento na pinirmahan natin, nakipagpalitan sa US at kung paano ito officially tinanggap ng US government are all in the BOI website. Doon pa lang kung Abril, pagka galing ho natin sa Amerika, pinost na ho natin yan. Unfortunately, medyo mahina lang ho talaga tayo mag-promote tsaka mag-communicate kasi as of now, I think 700 views pa lang din ho yung mga tumitingin yan, and I'm sure kalahati nun mga empleyado namin sa BOI at saka sa DTI. So we would really encourage the general public, pakitignan po lahat ng mga dokumento na pinost namin, exactly what we signed, exactly what we received ng mga official documents na dun po sa BOI website. Next slide. Very important to is to distinguish between the partnership, the Pax Silica partnership, and the projects. At meron na nga ho tayong isang binubuo na proyekto. On the partnership ho, yun ho yung tinatawag na Pax Silica, of which meron na ho tayong 24 member countries and economies. And it is based on a non-binding, ulitin ko, it's a non-binding declaration of shared principles. Kaya po siya non-binding kung babasahin niyo po yung language nung mismong Pax Silica document. Very general ho at saka aspirational. Mga we affirm our shared commitment, we recognize, and in this spirit, we encourage efforts. So ganun ho ang lengguwahe pagka non-binding yung isang declaration. In fact, wala ho itong mekanismo to compel, and kung gusto ho natin, halimbawa umalis na dito, wala ho tayong kailangan gawin kasi it's really a non-binding declaration of shared principles. So we were the 13th member country, noon pong sinasabi ni Sen Aimee, pumirma po tayo noong Abril. At bukod ko sa Pilipinas, sa Singapore lang ho ang isa pang member. And tama ho yung sinabi ni Sen Win, Senate President Win, saka ni Sen Kiko, na pagka ho hindi natin kinuha to, talagang may naghihintay na po in the wings yung ating mga kapitbahay to take advantage of this. So yun ho yung Pax Silica, the partnership. Ngayon po, iba po yung project dun sa Pax Silica. And there would be many projects. The first of which, ito ho yung sinatawag nating, yung full name ho, technical name is that it will be the first ever, in the words of the US, first in the world na AI native industrial acceleration hub. Para lang ho itong manufacturing ecozone. Kaya lang ho, kung yung mga ecozones natin, yung mga ibang ecozone na nilalagyan ng AI, ay parang enhancements na lang to existing ecozones. Ito ho, from the get-go, from the planning stage, talagang nakatutok na ho ito sa AI. Kaya AI native. Parang ho sa mga Gen Alpha natin tsaka sa mga Gen Z, sila po ay mga digital native. Ito naman po ay AI native. No? And it is a work in progress. That is why we really welcome all of these inputs, suggestions, and insights dahil makakaganda lang din po ito doon sa proyekto on the AI Hub at yung mga susunod pa yung mga proyekto. And it is dedicated to advanced manufacturing. In particular ho, ito ho yung mga equipment and components that go into an AI data center. Hindi ho ito about data center. It is about manufacturing the components that go into an AI data center as well as the mga electronic equipment na magiging AI-enabled. Next slide. Ito ho yung pagbinasa nyo, pag kinuha nyo sa BOI website kung ano mismo yung pinirmahan natin. Ito ho yung mga sinasabing shared principles. Ito ho ay principles that we subscribe to, whether we have signed on to the Pax Silica Declaration or not. And then it is also non-binding. I-emphasize ko lang ho. Next slide. Ang Pax Silica ho kasi, yung Pax Silica Declaration, yung mga unang naging partners, so yun yung nandun sa pangatlong paragraph, yung first bullet, yung mga US, Australia, Israel, Japan, Singapore, sila ho mainly ang source ng AI technology.
And ang basic premise ho natin, yung sinasabi nila na if the previous century was based on oil and steel, the next century, our next era will already be based on AI compute and the minerals, components, power that you would need for AI computing. So mahaba po yung value chain na tinitignan natin and tayo ho gusto natin mag-participate doon. But the AI project that we have in Clark is just focused on the advanced manufacturing side. And yung kung huling punta natin noong Abril, kung saan may mga kasama na ho tayong Filipino na mga tech leaders saka business leaders, ay nadagdagan na rin ho yung mga participants or partners to the PAC Silica. Kaya ngayon ho, 24 na yung mga partners. Next slide. Ito ho yung mga foreseen activities. To the point of some, kung nasan na yung mineral processing, wala pa ho sa pinag-uusapan natin dahil we're working on the first project, which is the number 2 on the semiconductors. Next slide. So why did we become a partner? Because it is to the Philippine national interest. Hindi ho ibig sabihin na to na lahat ng mga pumirma dun sa declaration, pare-pareho tayo ng interest. Magkakaiba ho, but nagko-converge. So for example, ho, for some of the partners, ang primary interest nila is to reduce the, using their own words, to reduce their coercive dependency on a, ginagamit pa ho nila kuminsan, on an adversarial party by building a resilient ecosystem of trusted partners across the AI ecosystem. Sa atin ho, yung binanggit kanina ni Senate President, ang objective ho talaga natin is, number 1, to really move from a predominantly labor and services-driven economy to one that is technology-driven. No? In particular ho, dalawa ho yung tinitignan natin dito. To be able to process the minerals that we are exporting now in largely unprocessed form. So halos mga lupa lang ho yan na ine-export natin ngayon and primarily directed to one particular country. So yun ho, kailangan, kawawa naman ho tayo kung hindi natin madadagdagan man lang ng value dito yung minerals na yun. Sayang naman ho, dahil marami pa hong minerals, pag in-extract mo yun, halimbawa nickel ore, pag in-extract mo yung nickel ore, makikita mo, hindi lang pala yung nickel yung nandito, cobalt din pala. So mga high value products yun to, na dati ho tinitignan natin from green minerals dahil sila ho yung kailangan sa mga, for example, batteries for energy transition. Dati ho tinitignan natin to process these green minerals to green metals. But with PAC Silica and our designation now as a trusted partner for AI technology, may opportunity ho tayo na i-upgrade pa natin yung ambisyon natin. Not just for green minerals, green metals, but also to green tech metals. Yun yung mga pumapasok nga to the AI ecosystem. And then, very important, aside from the mineral processing, would be to reposition the country from a low-value semiconductor source country to a higher value geared towards the AI ecosystem. And we will be leveraging 3 important comparative advantages of the Philippines. Number 1, yung minerals ho natin. Number 2, our demographics. Ito yung pinaka-importante sa atin. Nabanggit ko ng mga senador natin kanina. Very important yung ating mga workforce na bata. Pero kailangang i-train. That's why we are all in for technology transfer. But the technology transfer will not just be based on what is written in the contract. It is all, ang pinaka-importanting determinant to ng technology transfer is the absorptive capacity of the country. Gaano ho ba kahanda yung ating mga Gen Z at saka mga Gen Alpha? Halimbawa, natitrain ba sila na ating mga educational institutions, training institutions to absorb this? And then yung another component ho, yung ating mga Filipino companies. How are they able to take part of this AI ecosystem? Kasi kahit na i-force natin yung technology transfer, kung wala ka namang absorptive capacity, wala akong mangyayari. That's why we also firmly believe that it is really the Senate where all of this can be discussed. Kaya ako yung sinasabi kanina ni Senator Bam that the Senate could be a venue for all of these discussions. Totoo po yan kasi national yung perspective at lahat kami mga government agencies nagre-report sa mga different committees within the Senate at ito ho yung mga tamang venue for this to be discussed outside of. Kasi kung minsan medyo na-hype na ho pagdating sa social media. Pero dito ho, we can really lay down all of the
things that we are working on. And then we have existing policies, frameworks, programs, and projects that will benefit from the Pax Silica. Sabi ho ni Senator Win kanina, hindi naman tayo nagsisimula sa zero. Meron na ho tayo mga industries that could really take advantage of this. So that is the Pax Silica. Now we go to the first project as a prelude to magiging discussion no ni BCDA President and CEO Jake Bincang. Yung project ko is all about AI compute manufacturing. Again, it is not about data centers. It is a work in progress, but very important, there is a specific ready location, a tangible manifestation that heightens investor interest. Because at the end of the day, halimbawa, pagka nagsasalita, meron kaming project na ganito with the US, walang silbi ho yun eh. Kaya ang naging usapan natin, maganda, kung meron ka na talagang may tuturo, halimbawa Amerika, sinabi nila, gusto kong dalhin dyan ang isang manufacturer of connectivity devices for AI. Yung may matuturo na eksaktong lugar, and dyan yan itatayo. So kahit ho in progress pa siya, meron na ho tayong natuturo na may exact coordinates na lugar ho. And then, itong location na to, ang Clark, meron. Yes po, bibigay ho natin yun, Senator. And then yung location that currently has a developing ecosystem for this. Philippine institutions that are involved in human capital development like UP Open University, like the Philippine Science High School, very important po na nandun sila. Dahil yun yung magdedetermine kung may absorptive capacity ng ecosystem. Otherwise, it will just be an enclave type of development. Yung sinasabi ni Senator Raffy kanina, na nandito yung Dell, nandito yung kung sino-sino. Nung umalis, baka walang naiwan na ho sa atin. And it has a significant footprint dahil 1,600 hectares, pero hindi ho ito out of this world yung size na to. Kasi ho, kung titignan natin halimbawa ho yung Lima Land na nandun sa Batangas, it's a 1,000 hectares na development. Hindi ho ito ganito kalaki. Of course, si President Jake, pag front-facing siya sa investors, ang sasabihin niya is a massive development. Pero sa totoo lang ho, and I hope na walang investor na nakikinig dito, yun ho ang problema natin. At sa totoo, maliit lang, hindi siya ganun kalaki. Because that area, may mahili portion pa ho dyan. Hindi ho siya lahat pwedeng pagtayuan ng factory. And basic from the national government perspective, ang basic condition ho dito pagdating sa infrastructure ay kung sino man yung developer for this and any other project that will be succeeding that will be developed after this, build your own roads, bring your own power, secure and reuse your own water. All of this, all of the projects from the master plan project to each and every locator will also have to get their own ECC. So just to reassure ho ang lahat na hindi ho ito na exempted kayo sa aming mga environmental requirements. Lahat po kailangan dumaan sa requirements ng Pilipinas and consistent. Pag in-extract nyo ho from the BOI website, yung BCDA proposal na Senator Amy dumaan po sa DOJ. I'm very happy, Senator, that ni-raise nyo yung issue na yon kasi talaga lahat ng mga dokumento na tinitingnan natin ay dumadaan sa interagency, including the very agencies with respect to specific mandates. And in this particular case, of course, pagdating sa legality, constitutionality of the documents, it would have to be the DOJ. And ngayon ho, ang sinabmit ko natin, ang proposal natin na tinanggap ng US ay yung proposal na makikita nyo doon sa BOI website. And that is based on two laws in the Philippines, the Export Development Act and the BCDA law. So yung pamantayan ho natin sa mga succeeding agreements, kagaya yung nabanggit nyo, Senator Amy, just to reassure you, it will be based on Philippine laws. Yung nakita nyo hong dokumento actually is a discussion paper. It's not even a negotiating document. So, pero pinaiikot ho natin para tignan mabuti nga, pag-usapan muna namin sa gobyerno and then we'll open it up to the stakeholders, broader stakeholder. Ito is a discussion paper. Para kasi in fact nga, hindi pa kami nagne-negotiate ngayon nung agreement kasi niwala pa kami authority to negotiate. Darating ho tayo dyan. Ang gusto lang ho natin ay
base ho sa mga discussions, ilimit na lang natin to what we can viably discuss with the other party. Kasi kung halimbawa, tama ko kay marami doon sa sinabi niyo, tama Sen Aimee. Hindi ko na lang isa-isahin kung hindi dahil it will preempt the negotiating position. But may mga sinabi ko kayo na tama, and to reassure you, kami ho mismo hindi kami papayag, and bago ho pumunta sa negotiating table, klaro na ho sa amin yun. Ayaw na namin pag-usapan yan, so out na yan para ho magiging efficient yung discussion natin when we negotiate. Mr. Chair, if I may, Yes. since nabanggit po ako ni Yusek, Sige, go ahead, Perry, Senator. oo, kaibigan natin yan. At kung ganon, ang status of the framework is under negotiation, pero medyo nagmamadali tayo, di ba? November na dapat ang pirmahan nito. Mamaya, maunahan na naman tayo, mawala na naman yung pagkakataon. Oh, Senator, and I think mas magandang approach ho yung pag-usapan tapos ilimit kung ano lang yung pwedeng i-discuss bago umupo. Kasi kung minsan pagka iringan na tapos hindi mo naman pala kaya, so parang tit for tat, tumatagal, hindi